Mr. President, happy birthday. Kamusta naman ang iyong pagkanta? Kumakanta po siya. Pinagmamalaki pa niya sa akin. In fairness, mas bagay mo yung ganyang kasuotan. Ganda, mas kagalang ka. Hindi, Ano? Mas appealing. Naman. Mas may mas Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila World. Ngayon po ay araw ng Lunes at 3 ng Hunyo, taong 2013. Simula na po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Kaya samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po, si Snow Badua. Sa amin kayo ang masusunod sa mga balita dahil alam namin kahit sa dyaryo, ito ang inyong unang binubuklat. Ako naman si Meg Siozon. At ito po ang PTV Sports. Mga nagbabagang sports balita. Tennis Academy of the Philippines founder Romeo Halushos. Kumpiyansang magkakaroon ng Grand Slam champion ng Pilipinas sa susunod na 5 taon. Pinoy IBF Light Flyweight champion John Riel Casimero. Doble kahit sa ensayo para sa kanyang title defense dito sa Pilipinas sa Hulyo 21. Gilas Pilipinas National Team. Lumipad na patungong Lithuania para sa 2 linggong training camp. Air 21 Express. Handang pakawalan si star point guard Mike Cortez para makuha ang serbisyo ni veteran center Asi Taulava. Indiana Pacer center Roy Hibbert. Kinastigo ng National Basketball Association o NBA. Second seed Roger Federer. Pasok na sa quarterfinal ng French Tennis Open. At American Power Buster Matt Kuchar. Namayani sa $6.2 million Memorial Golf Open sa Dublin, Ohio. At yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po ay nadidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at mapapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Kumpiyansa po ang isang long-time tennis patron sa bansa na may isang Filipino netter na mangingibabaw sa Grand Slam tournament ng ATP at WTA Tour. Ito'y dahil na rin sa kanilang pinag-ibayong suporta sa mga racket wielders na nasa ilalim ng Tennis Academy of the Philippines Foundation. Narito ang report ng aking sports partner na si Miss Beautiful Meg Siozon. Malaki ang paniniwala ni well-known tennis benefactor Romeo Halushos na magkakaroon ng Grand Slam champion ang Pilipinas sa susunod na 5 taon. Sa panayam ng PTV Sports, ipinagmalaki ng dating Zamboanga del Norte Solon na puspusan ng paghasa nila sa present core of Pinoy Smashers sa ilalim ng Tennis Academy of the Philippines Foundation. Ito'y kaugnay pa rin ng kanyang misyon na simulan ang pagtahak ng Pilipinas patungo sa World Tennis Stardom. Because we could see in the way they play now, they are so different from the other players that we used to see in the country. And we'd like to take credit that we were able to fashion. Dagdag pa ni Halushos, mas malakas at determinado ang kanyang mga tennisters ngayon, kaya hindi malayong maabot ang kanyang asam na pag-ibayuhin ang pag-angat ng kalidad ng tennis. Sa nakalipas sa Philippine National Games, pinupo ng mga alagad ni Halushos na sina Mike Natanpoco, PJ Tero at Mark Reyes ang 3 sa 4 na gintong medalyang ipinamigay sa tennis competitions. In sports, lahat may pressure. So yeah, may pressure talaga. Pero you have to learn to accept that and just keep pushing and talagang fight. Yeah, obviously it's a dream first. And now it's being turned into a vision because of our sponsor, the APF. We take it as a challenge. Siyempre parang as of now, we're one of the yung foundation na complete kami. Di ba? We have a sponsor and then complete yung team namin. We have a good coach. So we take it as a challenge and I think we can do it. Medyo challenging po kasi I have more parang challenge at saka mas hard work ang gagawin ko ngayon para ma-achieve yung goal na sinasabi ni Chairman. Samantala,
Labis na natutuwa naman si National Coach Manny Tecson sa bagong kabanata ng Philippine Tennis. Lalo pat agresibo si Halushos na hanapan ng pondo at suporta ang national team. Wala naman masama, no? I mean, for me, if you're going to have a dream, might as well dream big. Mula sa dating 3 million peso budget, pinalaki ni Halushos sa 7 million pesos ang initial fund ng national team para mas lumaki ang tsansa na mag-improve ang performance ng mga Pinoy racket welders sa international competitions. Para sa PTV Sports, Bex Yozon, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing, puspusan ang pag-e-ensayo ni IBF Light Flyweight Champion John Rial Casimero para sa kanyang title defense na gaganapin sa kauna-unahang pagkakataon sa harap ng mga Filipino fans. Nakatakdang idepensa ng 23-year-old Ormoc Leyte Pride ang kanyang titulo sa ikatlong pagkakataon sa Araneta Coliseum sa Hulyo 21, laban sa hindi pa pinapangalan ng challenger. May report si PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Sa wakas ay magkakaroon na ng pagkakataon si World Light Flyweight Champion John Rial Casimero na may depensa ang kanyang titulo dito sa Pilipinas. Ayon sa manager nito na si Sammy Hiloani, kanila nang naikasa ang petsang July 21 at venue ng Araneta Coliseum para sa susunod na title defense ni Casimero. Ito naman ay kinumpirma ni Hiloani sa panayam ng PTV Sports. Ay, yung date at saka venue, they confirm. Smart Araneta confirmed the date and the venue. No? Opponent niya, I'm trying to wait for the contract muna, no, before I release the official name of yung kalaban, no. Sa ngayon ay hinihintay pa ni Hiloani ang sagot sa alok nitong kontrata kay Mexican challenger Mauricio Fuentes. Ngunit mayroon naman umano nakapilang mga worthy challengers na dinatrabaho ng kanilang foreign counterpart na si promoter Samson Lekowitz. I was trying to activate Mauricio Fuentes, yung kalaban nung una. Kasi optional naman ito, Dennis. Yes, I have my choice who will pick up as opponent. Yun nga, parang pina-reactivate ko yung offer ko doon kay Mauricio Fuentes. Yun ang hinintay ko kung di contract to arrive. Ito ang ikatlong title defense ni Casimero sa punang mapanalunan niya ang interim IBF Light Flyweight belt kontra Luis Alberto Lazarte ng Argentina. Pinag-usapan si Casimero sa laban kay Lazarte matapos na dumugin ito at muntik na mabugbog ng crowd sa Argentina dahil sa ginawa nitong knockout win kontra Lazarte. Samantalang sa susunod na linggo ay sisimula na kanyang training sa Cebu City. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa mixed martial arts, matapos ang hindi inaasahang kabiguan kontra Chris Weidman noong isang taon, inamin ni former UFC middleweight contender Mark Munoz na binabagabag siya at binagabag ng depression. Halos ilang araw umano niyang hindi matanggap ang mapait na sinapit kaya't malimit ay nakakulong lamang siya sa bahay. Ang muntik na umanong pagkasira ng kanyang ulo ay dala na rin ang matagal niyang pagkakaroon ng injury bukod pa sa kanyang kabiguan. Pero ngayon po at siya'y balik ensayo na, masayang ibinalita ni Munoz na unti-unti na niyang ibinabalik ang focus sa kanyang asam na bumalik sa pagiging UFC 185-pound contender. Sa darating na Hulyo 7, makakaharap ni Munoz sa kanyang comeback fight, si Team Botch, bagay na gagamitin naman niyang springboard para buuin muli ang dating pangarap. Naniniwala si Munoz na temporary setback lamang ang kanyang dinanas noong isang taon at agad siyang makakabawi at magbabalik sa dating winning ways. Lipat tayo sa basketball. Sa mga oras na ito ay airborne pa rin ang Gilas, Pilipinas. Alas 8 kagabi nang sumibat ang national team patungong Lithuania para sa 2 linggong scrimmages. Base sa kanilang itinerary, malamang ay mamayang alas 10 pa ng gabi ang kanilang landing sa Palanga, Lithuania. Mabigat ang biyahe patungo sa Baltic State dahil kinakailangan pa ng Gilas na mag-stop over ng 5 oras sa Bangkok, sa Thailand. Tapos ay 5 oras muli na titigil sa Copenhagen, Denmark. Agad nasasalang sa ilang serye ng training camp ang Gilas sa Lithuania bago ang kanilang friendly game sa Miyerkules. Ang national team ay naghahanda para sa kanilang misyon na makasungkit ng slot para sa World Basketball Championship na magaganap sa FIBA Asia Joust sa Agosto dito sa Pilipinas. Gandang gabi sa iyo, Commissioner Tito Salud. Tama-tama, pinayuhan po ni PBA Commissioner Tito Salud ang mga players ng Gilas Pilipinas na ituon ang atensyon sa paghahanda para sa FIBA Asia Men's Championships
at hayaan ng mga opisyales ng Samahang Basketball ng Pilipinas na humanap ng alternatibong tune-up tournament para sa team. Hindi kasunod ng pagbawi ng mga organizer sa imbitasyon sa Gilas, Pilipinas para magdepensa ng titulo sa William Jones Cup sa Taiwan sa susunod na buwan. Nagbabalik si Dennis Principe. PBA Commissioner Chito Salud ang masusunod. Mas nga naisin niya kita ng mga koponan sa Jones Cup na dumayo sa Pilipinas at maglaro ng tune-up game laban sa Gilas Squad. Ito ang nakikitang option ni Salud ngayon naghahanap ang Samahang Basketball ng Pilipinas ng pamalit sa naunsyaming Jones Cup campaign ng Gilas. Ani Salud, critical pa din ang paghanap ng tournament o tune-up games laban sa mga kupunan na may sistema ng katulad na makakalaban ng Pilipinas sa darating na FIBA Asia Tournament. There will be plenty of teams out there available, especially those who will be participating in the Jones Cup. Both before and after the Jones Cup, we can probably invite a couple of teams to have tune-up matches here. But early June, our Gilas team will be leaving for a camp in Lithuania, so that will obviously keep them busy. After that will be the big question mark. Who will we be playing against? I don't see any big hurdle there as far as inviting national teams. Sa kabila nito ay nanawagan din si Salud sa mga players na ituon lamang ang kanilang pansin sa koponan at hayaan na lamang ang mga opisyal ng basketball siyang gumawa ng paraan pagdating sa pagkuha ng quality tournaments at tune-up games. Bibigay natin lahat ng kaya natin ibigay sa PBA. So far, naibigay natin lahat ng kailangan ni Gilas. What we need now is to help Gilas stay focused. Ang goal dito is yung mag-qualify tayo, if not totally win the championship just sa FIBA Asia. Sa kasalukuyan ay pupunta na ang Gilas Pilipinas sa Lithuania para sumailalim sa isang basketball training camp. Pinaganda ng koponan ang World Basketball Qualifier FIBA Asia Championships na gaganapin August 1 to 11 sa MOA Arena sa Pasay City. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa basketball pa rin, handa ang Air 21 Express na pakawalan si star point guard Mike Cortez para makuha ang serbisyo ni Veteran Center Asi Taulava. Ito ang impormasyong nakarating sa PTV Sports matapos na hindi maisakatuparan ng Barangay Ginebra San Miguel ang planong pag-acquire sa 6'9" Phil Tongan slotman. Ang kabuuang detalye ni Ms. Nicole Ramos. Dahil hindi maisakatuparan ng Barangay Ginebra San Miguel ang planong pagkuha ng serbisyo ni Veteran Center Asi Taulava, pumasok na sa eksena ang Air 21 Express. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, nakikipag-usap na di umano si Team Governor Lito Alvarez sa pamunuan ng Meralco Bulls para isama si Taulava sa naunsyaming trade deal noong Enero. Base sa proposal, isasama ng Air 21 si star guard Mike Cortez, kina Noy Baclao at John Wilson, kapalit ng playing rights ni Taulava. Nais din umanong makuha ng Express mula sa Bulls ang mga dati ng inaasintang sina J.R. Reyes at Ron J. Buenafe. At bagamat wala siyang direct involvement sa negosasyon, inamin ni Meralco Team Manager Butch Antonio na narinig na niya ang nasabing balita. Oo, pero wala. Madami na nakalutang, pero mahirap na mag-usap kung wala namang firm pa eh. Kasunod nito, ibinunyag ni Antonio na status quo pa rin sila ngayon sa Meralco dahil noong Biyernes lamang nagkita-kita ang coaching staff ng team. Until Maganda naman yung dapat treatment, diba? If merong advice, we have to treat the team as if it's the team, diba? Ang Meralco ay ang isa sa mga sentro ngayon sa trade rumors dahil na rin sa kanilang patuloy na pakikipagnegosasyon sa iba't ibang teams. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Kung si Alaska Aces team owner Wilfred Huitengsu ang masusunod, dapat paamuin ng konti si super rookie Calvin the Beast Abueva. Ito'y sa kabila ng ginawang paghatak ni Abueva sa Alaska tungo sa pagkopo ng kampyonato sa nakalipas sa PBA Commissioner's Cup. Ang istorya po sa detalye niyan, o ang detalye sa istorya niyan, aming pong babalikan miya-miya lamang.
Sa iba pang balita, lumakas ang tsansa ni Pinoy triathlete Sixto Aves Lelanto na mapabilang sa limitadong slots para sa 2014 Summer Youth Olympic Games sa China. Ito'y matapos na makasikwat siya ng bronze medal sa Juniors Division ng 2013 Singapore Aquathlon Championships. Katapat ang 19 na mga bigating karibal mulang ibang mga bansa. Naorasan si Lelanto ng 32 minutes and 32 seconds sa 750-meter swim at 5-kilometer run. Tapos na pangatlo sa likuran ni Maud Zana ng Malaysia at Brett Izo ng Australia sa 16 to 19-year-old bracket. Sa ngayon ay pumapangalawa si Lelanto sa qualifying event ay siya ay muling susuong sa giyera sa Kazakhstan sa darating na Biyernes. Ang Youth Olympic Games ay idarao sa Nanjing, China mula August 16 hanggang 28. Sa cycling, nakilala na po ng international community ang tikas sa mga Pinoy riders matapos na burahin ni two-time Tour champion John Mark Galedo ang 2-year record sa Pedal to the Meadow Cycling Challenge noong isang linggo. Ito po ang masayang ibinalita sa PTV Sports ng ama-amahan ni Galedo na si Road Bike Philippines team founder Engineer Bong Sual. May report si Ms. Golda Tabid Grospe. Mas ginanahan si longtime cycling patron Engineer Bong Sual na sumuporta sa sport matapos ang kanilang landmark conquest sa Hawaii noong isang linggo. Noong Mayo 27 ay nalampasan ng mahigit 4 na minuto ni Road Bike Philippines skipper John Mark Galedo ang 2-year record sa Pedal to the Meadow Cycling Challenge, bagay na hinangaan ng husto ng international community. Ang kamalayan nila doon sa ginawa ng bata na si Mark Galedo. Talagang hindi nila akalain na ganito kabilis ang mga Pilipino na cyclist na to. Kwento pa ni Sual, ibang respeto ang kanilang inani sa Hawaii event. Bagay na isang breakthrough development para makilala ng mga banyaga ang tikas ng mga Pinoy riders. Totoo niyan, bago pa lang kami meron nang nag-i-invite sa amin sa California na may tour doon na gagawin. Pagtutunan namin ang pansin to pagdating nung cyclista natin sa Singkara. At dahil na rin sa tagumpay ni Galedo, balak ni Suwan na gawing regular incentive para sa kanyang mga top-performing pedal pushers ang paglahok sa Hawaiian meet. Regular na to kasi once na natapos yung karera, talagang expected na naman ng mga tao doon ay didepensa niyo yung karera next year. Magdadagdag pa nga kami ng sa katauhan ni Baler Rabina. Si Engineer Bong Sual ay isa sa mga aktibong board members ng Phil Cycling at siya rin ang may-ari ng continental team na Road Bike Philippines Cycling Club. Para sa PTV Sports, Golda Tabid Grospe, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa international sports scene. Sa NBA, kinastigo ng NBA Commissioner's Office si Indiana Pacers center Roy Hibbert. Ito ay dahil sa maaanghang na salita na pinakawalan niya sa isang press conference matapos sa maipwersa ng Indiana ang sudden death Game 7 contra defending champion Miami Heat kahapon. $75,000 na multa ang ipinataw ni Commissioner David Stern kay Hibbert kahit pa nag-issue ng apology ang 7'2" slot man. Ayon kay Stern, kinakailangang parusahan si Hibbert para hindi pa marisa ng iba pang mga players. Kahapon ay tinambakan ng Pacer ang Heat 91-77 upang mapalawig sa Game 7 ng kanilang Eastern Conference Championship Series. Ang winner-take-all match ng magkaribal na kupunan ay mangyayari sa home court ng Heat bukas. At ang magwawagi dito ay makakaharap naman ang naghihintay ng San Antonio Spurs sa finals ng NBA na magsisimula sa darating na Biyernes. Samantala, pasadahan naman po natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Ms. Lorny Espares ng Bicol University. Nalampasan ni 2009 champion Roger Federer ang mabigat na pagsubok na kinaharap sa men's singles ng French Tennis Open. Kagabi ay nangailangan ng third-seeded Swiss master ng 5 full sets bago niya napatalsik si hometown bet Gael Simon 6-1, 4-6, 2-6, 6-2 at 6-3 sa 4th round ng clay court Grand Slam tournament. Napag-iiwanan ng isang set, inilabas ni Federer ang lahat ng natitirang armas upang maikasa ang quarter-final match laban sa isa pang Frenchman na si 6 Joe Wilfred Jong. Sa French Tennis Open pa rin,
Pasok na si 2002 champion Serena Williams sa quarterfinals ng women's singles. Ito'y matapos na dispatchahin niya si 15th seed Roberta Vinci ng Italy 6-1 at 6-3 kagabi. Malalakas na serves ang isinalubog ng top-ranked American sa kalaban at isinelyo niya ang panalo sa pamamagitan ng pagwalis sa huling 10 puntos ng match. Ang susunod na mga kabangga ni Williams ay si 2009 French Open champion Svetlana Kuznetsova ng Russia. Sa golf, pinagharian ni veteran Matt Kuchar ang $6.2 million memorial tournament sa Dublin, Ohio. Kanina ay pumalo ang 35-year-old American ng 4 under 68 sa upang magwagi ng 2 shots laban kay Kevin Chappell. Tumapos na solo third placer naman si Kyle Stanley, 5 strokes back. Nakabirdie agad si Kuchar sa opening hole at mula dito ay halos napanatili niya ang 2 shots advantage hanggang sa huling 3 holes. Napigilan niya ang late rally ni Chappell sa pamamagitan ng paghataw ng 20-foot birdie putt sa 18th and final green. Nagsumite si Kuchar ng 4-day aggregate score na 12 under 276 at naibulsa niya ang winner's check na nagkakahalaga ng $1.1 million. At sa athletics, bigo si 2-time Olympic champion Mo Farah sa kanyang unang paglahok sa Diamond League meet ngayong season. Kahapon ay nagposte ang 30-year-old British runner ng season's best na 13 minutes and 5.88 seconds sa 5,000 meters sa Oregon event. Pero hindi ito sapat para maagaw niya ang ginto mula kay Edwin Soy ng Kenya na naorasan ng 13 minutes and 4.75 seconds. Si Ethiopian Bet Renew Alamiro naman ang kumpleto sa podium sa kanyang clocking na 13 minutes and 6.45 seconds. Nauna rito, lumiban si Farah sa 10,000 meters dahil sa stomach problem. Para sa PTV Sports, Lorne Pares, ng Bayan. Ganda nun. Okay. O yung update to tungkol sa Alaska Aces ha, maya lamang po Coach Luigi Tirillo and Boss Wilfred Uitengsu. Marami pa po kami mga updates na inianda sa inyo, kasama na ang text, email, Facebook at Twitter sa pagbabalik ng PTV Sports. Hi guys, I'm Raba Luceni of Talk and Text. Watch me on Home Court with Nicole Ramos this coming Thursday. It's at 5 p.m. to 6 p.m. on PTV Sports. Thank you. Hi guys, welcome back to PTV Sports. Para may kulang na. Hey, I'm Dennis Principe. I'm Nicole Ramos. And let's welcome Parang hindi kayo mapakali pagka wala ako. Nakabahan kami. Kung nga nag-post ako ng picture nyo, papansinan. Okay, anyway. Kaya na kami focus sa research. Kanya-kanyang review, no? Research. Anyway, bago natin i-plug kung paano sila makakapag-text, public service announcement po muna tayo. Doon po sa mga nakakita nun pong blue wallet, no, na meron pong SSS ATM ni Miss Levin Recafrente, naiwan niya po yan sa Monrose Liner kanina pong alas 6 ng umaga sa may Ayala, Makati. Okay, so yung Monrose Liner o yung sumakay ho dun sa bus na yon, kung napulot niyo po yung wallet na kulay blue ni Miss Levin Recafrente, pakibalik na lang po, no? Kulay blue ho yung wallet niya sa Raleigh Tours and Travel sa anong mga branch. Si Ruben ni Mr. Lirio. Si Ruben gumagano na sa bus na wala. Ang nga pala si Kuya Ruben may hawak na ano kanina. Hindi Monrose yun sa'yo. Okay. Hindi pakibalik ko sa Raleigh Tours and Travel, may branch sila sa SM Mall of Asia, dyan sa may Paragon Square. Paragon Square. Hindi, tapos dyan sa may ano pa? Sa may SM Mega Mall. Dusit Hotel sa Mezzanine. O kaya tumawag ko kayo 867-3333. At kung kailangan nyo ng Japan, visa. Doon na rin. Si Coach Manny Texon, nanonood sila sa ayan, Coach, pasyal ka naman sa sa Radyo Singles. Sama mo si sino ba? Si Mark Reyes, si Micah Tampoco, sino pa ba? Sino pa ba? O yun bukas bukas yan. Okay, Coach dito tayo. Game. Boss Manny Text. Okay. Paano tayo magte-text? Paano magpapadala ng mensahe? If you want to send us a message, you just go to facebook.com/PTV4Sports. You can also follow us on twitter.com/PTV4Sports. And you can email us on ptvsports@mail.ptv.ph. If you're going to text us, you can just type radio space, SR space, name space,
Message and send it to 2311 for Globe and Touch Mobile and 350 for Smart and Talk and Text. Yan, and abangan nyo yung istorya ni Snow Bado mamaya about Bo Belga sa Oh, PBA.ph. O nga pala. Sino interview mo? Nilabas na. Para tayo nito, all for one. Kung saan nakakarating mo. Gonzalo. Si Dante Gonzalo. Tsaka si Boss Raymond Yu. Ay, kanina, tinatanong mo sino yung maiko-compare kay Bo Belga sa mga dating player. enforcers. Si Ricky Relosa. Hindi, meron ako naisip. Sino? Chito Loizaga. Oo nga, no? The defender. Just like Chito. Defender first and May shooter pa. foremost. May shooting. May perimeter. Paminsan-minsan, tres. Hindi pa minsan eh. Nung nasa Gilas practice ako nung Huwebes, siguro yung attempt ni Bo Belga, tinalo pa niya yung iba eh. Tsaka alam mo, napansin ko sa Gilas ang pinapractice niya. Yung actual play. Yun lang. Hindi, pero mataas din yung 3-point percentage yan eh. Pero alam mo yung napansin ko sa Gilas, puro 3-point shooting kahit yung mga big man. May mga plays sila for Japet and for Ranedel. Parang naman ganung may rotation sila. Yung puro mga... Tapos depensa yung ay, saan na, baka ma-active eh. Tsaka baka ma-active eh. Okay. Anyway, ibasa na tayo? Text muna tayo. Text, ano sabi? Text, sino PBA player ang pinakamatandang naglalaro ngayon? Sino ba? From Nick Velasco? Si Nick Velasco. Tsaka si, Ali Pic. Yan, mga yan. Ali Pic. Alam ko si Nick. Kung Di, alam mo na. Tawagan natin si Kuya Junior Bengwa, di ba? Siya may hawak ng records eh. Pero sige, ito, Gabby Espinas, bukod sa'yo, sino pa ang pinakamatandang player na nanonood ngayon? Anong latest sa best friend ko? Nanonood ako ngayon, Good PM. Hintay mo lang. Ilalabas natin yung interview natin kay Boss Follow up mo nga yung kung luto na. Yung kay, Abueva. Tsaka yung kay Boss Wilfred, oo. Nagtatanong to si Gabby Espinas eh. Gabi E. Okay. Sige, basa ka pa. Tapos ito, tatanungin ko yung kay Bengo, yung pinakamatanda. Adrian. Good PM, Sir Snow, Nicole, Sir Dennis. Update po sa Global Port. Thanks. Ayun, nag-ano sila, diba? Nagpa-practice Practice na sila eh. Walang Gary David and Japet Aguilar. Isipin mo yan, may dalawa pa pala yung national team nila. Malakas talaga yung lineup yan eh. Yung Miller nga, pang national team din eh, di ba? Even Sol Mercado. Si Sol lang hindi inalaw kasi Puerto Rican eh. Kuya Junior, eto ako sa TV kaya lang hindi na kita i-air eh. Alam ko naman na mahihain ka eh. Mahihain ka eh. Pero Kuya Jun, sino ang pinakamatandang ngayon? Sino ang pinakamatandang player ngayon sa PBA? May lista ka ba? Pinakamatandang? Player. Yung pinakamataas ang edad. Player sa PBA. Oldest. Eldest. Buksan mo, yan. Galing talaga ni Kuya Junior Bengwa. Kuya Junior Bengwa po, isa ito sa talagang pinagkakatiwalaan nating record holder. Tama ba? Record keeper. Keeper. Record keeper. Siya si keeper of it. Ito, maganda ito, hindi naniningil na. Sige po, Kuya Jun, sino? Buti ka, alam mo Kuya Jun, natutuwa ako sa'yo na napakabait mo, approachable mo. May iba pag nangingi ka ng impormasyon, galit pa eh. Tapos, sisingalin pa. Hindi, andito ako kasi sa TV ngayon, hinihintay kita sumagot. Sino na? Kuya Jun, meron ka ba record? Ay, inoon mo pa yung computer mo? Yung file. Baka naman, di ba? MS-DOS yan. Hindi, tsaka yung si Kuya Jun Bengo kasi, yung computer nito, puro yung mga dina-download mo eh, no? Kuya Jun, no? Kasi yung kwarto mo, tago eh, di ba? Hindi, sabi ko yung kwarto mo, tago. Kaya kung ano-ano mga pinagdada-download mo dyan, kaya nag-ahang, no? Ano yun? Hindi, yung mga PDF file, mga verses ng Bible, mga quotes. Diba? Ano na? Ano? Sandali na. Sige. Habang hinahanap ni Kuya Jun, magbasa ka muna. Magbabasa muna kami ng iba pang text. Pero hinihintay kita, Kuya Jun. Alam mo naman ako, love na love kita. Sana po i-guess nyo sa home court sina Phil at James, young husband. Phil at James, young husband. Sige, try natin i-contact si Angel. Si Angel. Ano ba gusto niyo i-feature? Yung bahay ni Phil o yung bahay ni Angel? O yung kotse ni Angel yung malaki na pinasusundo kay Phil. Sige, ano pa? Okay, next text message. This is from AR. Si Pogging Snow at Beautiful Meg, totoo bang sa
TV na Ah. ulit ang Active TV ulit ang coverage. Active lang. coverage ng PBA. At kamusta na yung lilipad na Agila sa Ginebra? Salamat, Idol. Okay, ikaw na, Dennis, sumagot dyan tungkol kay Gape. Yung sa Active, wala pa dahil, well, yung proposal of Sports 5 na gawing 8 p.m. TV5 hindi na-aprobahan ng board. So right now, medyo wala pang update about kung saan talaga ipapalabas ang PBA. But yung pa na may hawak ng Sports 5 pa na may hawak ng ng TV rights ng PBA the next 3 years pa. The next 3 years pa. And yung Agila. Wala sa Lithuania eh. Oh, wino-workout pa po yan. Okay. We can work So ano pa? Si ano na? Ito na. Meron na. Si mga medyo may edad dyan, si Alipik, si Nick Velasco. Pero ngayon yung mga nasa actually considered as reserve no? Si Asita Ulaba, 40 years old. Di ba? Yeah. Okay na? Oo nga, bagal ng computer mo eh. Naglolo ko. Ito. Oo nga. Program is not responding. Mana sa may-ari. O sige, babalikan na lang kita ulit. Tatawagan kita ulit, Kuya Junior ha. Text ko siya. Tsaka yung story ko na, nagpasa ako ng story dyan ha. Maganda yan ha. Sige. Okay. Kay Ricky mo na. Naglolo ko. Kay Ricky mo na pa-edit ha. Baka. Ha? Okay. Okay, boss. Okay, thank you. Ayan si Boss Junior Bengwa ng PBA. Alam niyo, kay Junior na tayo kumonta, hindi tayo nag-Google kasi mas maganda yun eh. Ano yun eh, record ng PBA yun eh. No? Official. Mas official talaga. Okay, so basa mo tayo. Basa, Jenny Magbu. Twitter. Hello, Sir Snow, to all the staff. Pabati naman po si Kuya James Yap para sa akin. TY po. Thank you okay. po. Salamat po, Ma'am Jenny Magbo. Next, si Jamie Lapidario. Paring Snow at paring Dennis, kamusta? Okay lang. Update naman sa trade ng Ginebra at pa-request naman ng Just Give Me a Reason kay Nicole. Sige, ayan. Pagbigyan yung trade sa Ginebra, wala pa ho ngayon. Nakapahinga pa ho sila. No, nakausap ko yung isa sa mataas sa opisyal nila. Sabi, mataas na to the point na sinusulot. Yun, ganun. Yung pwesto niya. Yung pwesto niya. Matagal na siya ron. Matagal na siya ron. Ayan. Pakatama namin, just give me a reason na. Just give me a reason. Nga pala, si Nicole po. Si Nicole po pala bukas, meron po siyang concert, mini concert, no? Mga 10 minutes lang ata yun, ano? 10 kanta kakantahin mo, no? Hindi naman. Diyan sa may conspiracy. Diyan sa may Visayas App. Dito lang, pinagwalaan yun. Doon ba? Di ba? Okay. Diyan sa may Baliwag, sa tabi. Kakanta po siya. Anong oras ka bukas? It's from 8 p.m. to 9. So, pwede ka pa pala mag-host bukas. 8 to 9. Yes. Okay, 8 to 9. Ay, wala kasi magko-cover ka ng ano. Magko-cover Okay, anyway. So, kantahan mo kami, samplean mo. Ano mga kakantahin mo bukas? Conspiracy, puro folk dun Hindi, no. Hindi. But I'm guesting for director there. Director, So, kakanta ka. Si baka mag-release na po siya ng album. May picture nga po ako dun eh. No? May naroon tayo. Ka ba ron? Photo album yung ilalabas niya eh. Photo album. Basa ka na, kanta ka na. Gusto pa ba yun? Konti lang Just give me a reason. Sige, habaan mo naman. Just give me a reason. Huwag sa umpisa naman. Just a little. Ano ba yung start niya ulit, yung first word? You came along. No, that's wrong. Nakalimutan ko naman yung start eh. Yung start naman? Just give me a reason. You came, parang ganun yan eh, di ba? Sige, kanta ka na. Katayin mo na yung Just Give Me. Chorus na lang. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bent. And we can learn to love again. It's in the stars, it's been written on our scars, on our hearts. We're not broken, just bent. And we can learn to love again. Waiter. Jacket. Snow naman, rap. Pagka nadidinig ko si Nicole na kumakanta, tumatayo yung balahibo eh. Anyway, salamat Nicole. Pwede tayo bukas. Kaya may entrance. Waiter, jacket. May entrance, 150 yata kasama ng iced tea. Yeah, with a drink. Bottomless. Hindi ko alam kung bottomless. Basta bukas ako. Kita-kita po tayo doon ha. Tsaka si Dennis, andun na rin ha. Sama ka din ha. Supportan natin si Nicole, no? Doon tayo sa harap, papalakpak tayo. Okay. May bayad pa ba kami? Ex-deal na lang. Sagot na ni Coach Bong Ramos. No, Coach Bong Ramos, ha?
Oraw. Kasi hindi iced tea bibigay sa'yo, barako. Barako. Ako gusto ko yun. Sarap yun, ha? Barako. Okay, ano sabi ni Carlos? Segway. Sasabay po ba ang FIBA sa PBA? Paano po yung ibang players na kasali doon? Hindi. Liwanag mo Carlos Santos. Hindi, dahil yung FIBA is August 1 to 11. Yung PBA is August 14. Magkano kaya? Kasi di ba, kada national team natin, pagka hindi na nanari national team, nagsasuffer yung PBA. Lahat. Viewership gates, di ba? Malapit yung August 14 sa 11. Pero I think, may kapasidad tayo kasi dito gaganapin eh. Sabi nga ni Marcus Douthit, lahat ng mga nag-host nun recently, they had an advantage. Nanalo. Hindi, alam mo, meron tayong chance because the FIBA leadership themselves ay naniniwala na meron tayong chance. Alam mo kung bakit? Kasi ang FIBA mas ibibigay yung hosting sa isang country na walang kakayahan na, dahil pagka sila maaga na out. Kasi pa manonood. Parang yung Jones Cup ngayon. Tsaka yung Dubai, yung sinalihan ng Barako Bull, Energy Cola, 10 piso isa. Ano yun nung na-out na sila, wala nang nanood. Kasi di ba maraming OFW sa doon. Okay, anyway, mga text ninyo, email, Facebook, at saka Twitter messages, patuloy nyo lang pong ipadala. At mamaya, siguro, papapractice ko sa kanya habang commercial break, yun pong Pusong Bato kay Nicole, papakanta natin. Okay, babalik po ang PTV Sports. We'll be back. Hi, I'm Micah Tanpoke. Thank you so much, PTV Sports, for the support you're giving tennis. Anyway, si Nicolo, pinapractice na niya yung Pusong Bato, tingnan natin kung... Hindi nga, totoo. Sandali. Saan na ba yun? Saan na ba? Ito na, ha? Tingnan nyo. Kapapractice na ni Nicole to, Kayo na lang. Ayan, ha? Pero bago practice niya ni Nicole, ha? Bago po yan, ito, tama-tama. Nanonood si Mr. Wilfred Oiting, at si Mr. Luigi Trillo, at si Gabby Espinas ng Alaska Aces. Meron po kasi kaming istorya na ifinal dito, at ito po'y may patungkol doon sa kagustuhan ni Mr. Wilfred Oiting. So na kahit pa paano yung i-tame ng konti, yung pagiging showboat, o yung pagiging mapaglaro sa crowd. Nito pong parang gusto mangyari na-imagine ko na siya, Wilfred Oiting, sinasabi niya kay Calvin Abueva. Ano? Ganon. Babe. Okay? So ano po yung sinabi ni Mr. Wilfred Oiting at bakit gusto niyo pong ibalik sa pagiging tame? Ito pong si The Beast, nakilala ho sa talagang pagiging isang flamboyant cager, caller for cager, simula nung siya po naglalaro pa sa NCAA. Panoorin po natin ang report na ito ni... Ikaw ba nag-report na ito? Yes. Miss Nicole Ramos. Marami ang nagsasabi na halos magkapareho ng ugali sa loob ng court. Sina Alaska Aces rookie Calvin Abueva at Miami Heat superstar LeBron James. Ito ay dahil kapwa showboat o mahilig makipaglaro sa crowd, ang dalawang hard-banging wingmen. Ang pakikipag-asaran at pakikipaglaro sa crowd ay isa sa mga katangian ni Abueva. Kaya naman, isa siya sa mga most loved and most hated PBA cagers ngayon. Pero kung si team owner Wilfred Oiting ang tatanungin, kailangang paamuin ng kaunti ang ilang core tendencies ng tinaguriang The Beast. And we talked to Calvin, and no, he wants to rest. He's tired, remember. He's probably played 2 years of ball without any breaks. Gayunpaman, nagpahiwatig si Oiting na malaki na ang pinagbago ni Abueva. Kumpara noong naglalaro pa sa NCAA at PBA D-League, ang 6'1" high-flying forward. Naniniwala rin si Oiting na ang tagumpay sa basketball ay hindi nakasalalay sa isang basketball player lamang. And that's why we have the hash, we not me. And I think you've seen Calvin change quite a bit from his collegiate days to now his professional playing. And without a doubt, Calvin is a great player. He's a game changer. But I think you'll realize that you can't win it alone. You have to win it with teammates. And that's true with LeBron James. So we want players to come to Alaska and bring humility. Samantala, tiwala naman si Coach Luigi Trillo na makakayang tugunan ni Abueva ang hiling ni Oiting, lalo pat isang mga Pampanggenyo dribbler sa mga pinakamabilis mag-adopt sa team.
I'm very proud of Calvin. If you told me in the NCAA, he was number 1 in turnovers. Right now, in our game 2, he had 0 turnovers and he dominated the game. You haven't seen him come out of nowhere and just hit somebody or hurt someone, and in this finals, I've seen him grow. Sa kanyang aggressiveness, tenacity of play at malakas na pangangatawan, hindi maikakailang si Abuevang isa sa mga humila para makabalik sa rurok ng tagumpay ang Alaska. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Okay, anyway, ito na. No battle will sing for you. Pinapractice ako namin. Hindi ko alam, hindi ako marunong. Alam mo, hindi ko singer natin. I'm the one who doesn't know this song. Sample na mo lang, ha? Sample na mo lang, ha? Lalagyan ko nga ng background para madinig mo, okay? Sample na yung Pusong Bato, ha? Sige na. Grabe. Nicole, para sa mga viewers, oh. Okay, mga kaibigan, lalabas sa puwan daga. Okay, perya time tayo. Okay, ready, ha? 1. Okay, Nicole, ikaw naman, Nicole. Ikaw talaga, Nicole. Alam mo ka wala. Pakapagod sa ito bukas, ha? Ready ka na, ha? Pusong Bato. Ready. Game. Pusong Bato. Di mo lang alam, game. Di mo lang alam sa'yo. Di mapagay. Di makatulong buhat ng iyong I'm just going with that. I'm just listening to it. Okay, galing. Direct, pwede na, ha? Papapractice natin kay Nicole. Pusong Bato. Pusong Bato. Ayan, ano sabi ni Rain? Kulit. Ano sabi ni Rain? Pusong Bato. Anak ka agad. Okay, next tweet tayo. Direct, pakita mo nga. Okay, from Noriel Di Maiwan. Kunyari hindi nakatingin. Next, Nicole, basahin mo. Sige, basahin mo. Alam na niya nakasulat eh. Alam na niya yan eh. Gwapo ni Idol. Gulat ako, kala ko si Coco Martin. Thank you po. So, waiting sa cellphone eh. Oo nga eh. Talaga. Choco Martin yan. Oy, pare, si Kuya Tom ng Alaska. Pakisabi kay Dennis. Hindi pala, natanggal ko pala rito sa saksak. Pakisabi kay Dennis. Dalawa na lang sila ni Attorney Ed Tolentino. Ang mag-boxing, analyze. Pinag-aaway niya kami. Susuntukan kami ni Attorney Ed. Oo nga. Hindi. Dalawa na lang daw kayo ni Attorney Ed na mag-analyze. Ay, si Doreen, yung anak ni Direk Leo. Happy birthday! Happy birthday sa'yo, Doreen, So, buti Adrian Joseph, Principe, happy birthday rin. Ka-birthday ni Doreen. Tapos si Mark Reyes, nag-text sa atin. Salamat. See you daw tomorrow. See you tomorrow. Okay, next. Okay, next week. Dramatic. Okay, Kevin, okay. Good PM po. Kailan po start ng UAAP Season 76? June, Men's basketball. Thanks 25, po. alam ko eh. This month, alam ko, June. June? June ba? Sige, double check check. Check natin. Okay, double check. Ako na, ikaw na? Ikaw na magtatanong? Sige, basa muna. Okay, basa pa tayo. Ano sabi niya? This one is from PBA. Japeth shrugs off trade talks as he puts focus on Gila's preparations. It's on spin.ph. Yan po yung update na binigay ko sa inyo kanina. Okay, lipat tayo sa mga text messages ninyo. Doon tayo sa text line. Mamaya, text muna tayo kasi nakakaya dito sa mga nagbayad ng 2 pesos and 50 centavos. Ano sabi ni James Tolentino? Ano po ang latest sa Sunmig Coffee? Hanap na rin po ng callmate. Thanks. Ano latest sa Sunmig? Dennis, ano latest sa Sunmig? Wala pa eh. Wala, ano ba? Marcus Blakely. Yun lang. And si James Yap, nagpapagaling pa ng... Nasa Escalante siya. Tapos safe siya. Alam ko, bumalik na siya eh. Di ba? Okay, anyway. Next. Next, June of Cavite. Bakit po late ang program ng PTV Sports at wala pa 6 nag-close agad kayo? Hindi na ngayon, dahil na tayo ngayon Philippine Standard Time. Opo. Tsaka kung mapapansin ninyo, may relo na ho tayo dito. Nakikita niyo po yan. Required na ho sa lahat ng mga television networks and channels yan eh. Yung may relo, yung kay Dennis. Para may control. Tapos dito naman sa banda rito, may TV kay Dennis. Yes. Ganda nito na. Ito yung poster ni Alipik. Uy, speaking of Alipik, nga pala ikaw na nga mega magbasa nito para naman hindi ka sabihin, uy, statue yung naka-green. Sandali, alam mo, Nicole, dapat kinanta mo talaga yung Pusong Bato. Bakit? Panahon yun ni Snow favorite niya yun. Oo, kaya. Kanina mo ko yung kinakanta, request na talaga. June Beng, Velasco?
Sabi niya, Velasco, turning 40 this coming November. Next na si Ferriols, turning 40 next year. O, mga kaedad mo Tama tayo, ha? Tama ka. Nick Velasco. Tsaka si ano. Tapos ito pa, may ipapabasa pa akong text dito. Ito. Ito. Yan. Hindi, dali, ano? Hindi ako green. I am just green. Okay na. Okay, Nick. Basta Nick. Basta pa. Okay, from Vincent Tolentino ng Laguna. May trading po ba sa Barangay Ginebra, San Miguel? Update naman po kay Dylan Ababu kung makakalaro na po next conference sa August. Yes. Laro na yan. Next conference. Ngayon lang buwan na to, okay na siya. Mukhang po pwede na siyang sumala sa mga basketball drills. Okay? Next. Last na yan. AR. Salamat mga idol. Sana maging 2 hours ang show nyo. Bitin kasi maganda kung duet si Nicole at Meg. Yan. Pwede naman yan eh. Ay, alam mo, magsiselo si Kuya Snow. Gusto niya talaga. Yeah, dapat isali niya si Snow. Kahit triangles daw. Pero ano si Dennis, so imbitahin nyo sa party ninyo. Ay, pag nakakita ko ng video ko yun, iiwan lahat ng kausap. Kumakanta din pala si Dennis. May iligyan ko yun. Si Edwin Huncho at Junjun, pinapabati kayo ni Calegredonia. Okay, so siguro mag-wrap up na tayo. Okay. Meg? Yes, hi to Rolly J. Sagaria and then Benji and Reggie Avansat. Okay, and? Hello, Mom. Hi, Dad. Hi, Camille. And hi to my aunt, Candy Gorley, who's from London. And by the way, read her book, Tall Story. She's the author. And Dennis, thank you mo. Yes, my wife, Queenie, love you. Tsaka kay Prince Zian, Eric. Prinsipe. Okay. John Lasso. John Lasso, maraming salamat and my wife sa pagplancha kaninang Amazing Amazing ironing. Sana sa PBA Lifestyle shirt. And Nicole, thank you mo. Oh yes. Ini-sponsor ka ba nun? Di ba nadamay dun sa nangyari dun sa surrender? I'm not sure nga. Actually, lately, I wasn't able to get my Sige na, go. Thank you na. Thank you, Luscious Classics. Thank you. And Nicole, and Meg, thank you. Of course, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, PBA Lifestyle shirt, Axel Balakabul Energy Cola, Dr. MJ Torres ng Zen Institute. Okay, ako rin. Salamat, Doc MJ Torres ng Zen Skin Institute. At salamat sa Balakabul Energy Cola, Mr. Saan yung video? Direct, mag-beat. Mr. George Chua, Michael Joseph Chua po, Mr. Rafi Kasha, Mr. J. Lianas T, and of course, Ma'am Cherry. Salamat din sa Axel 316, Mr. Will Ortiz, Philip Golo, Rosso, Jacob Anapas, at Arvin Rowan. Maraming salamat po. At thank you kay Ninong Renato Leiro ng Red Tours and Travel at kay Wiso Navarro Mindanao Avenue Extension. At salamat po sa mga kabanan sa PDB Sports, PDB News, PDB News, PDB News, PDB Rap, PDB Creative, PDB Traffic at sa DCSR Sports Radio 9 Money Days, Susan Philippines, Bottom of Albus Novadra. Meg Sioson, Nicole Ramos, Dennis Principe. Kami na mauna. Magandang umaga na Global